Mayroon ka bang tanong o kaibigan? Ikaw ba'y naghahanap ng kasagutan? Ikaw ba'y nalilito o kaya'y naguguluhan? Ating saliksikin ang kasulatan. May bumabagabag pa sa iyong isipan, mga bagay na di lubos maunawaan. Narito na ang sagot sa banal na kasulatan. Halina't atin ang pag-aralan. Pag-aralan natin, alamin ang totoo, dapat suriin ang naririnig mo upang di magkamali, upang di maligaw. Salita ng Diyos ay pag-aralan natin. Siya sa atin suriin ng lubos. Subukin mo kung ito ba ay tunay ngang sa Diyos. Pag-aralan natin, alamin ang totoo, dapat suriin ang naririnig mo upang di magkamali, upang di maligaw. Salita ng Diyos ay pag-aralan natin. Alamin ang totoo, dapat suriin ang naririnig mo upang di magkamali, upang di maligaw. Salita ng Diyos ay pag-aralan natin upang di magkamali, upang di maligaw. Salita ng Diyos ay pag-aralan natin. Salita ng Diyos ay pag-aralan natin. Pag-aralan natin. Happy Sabbath po mga kapatid. At ako po ay nagpapasalamat sa tao na naging daan kaya kami nakarating sa church na to. At hindi natin pare-pareho sinasadya na mayroon palang kasabay na event. At dalawa pa yata na event yun. Kaya ibig sabihin ay sakto lang din kasi wala nang maupuan kung nandito lahat. Salamat po doon sa ating mga kapatid, mga taga-subaybay sa Canada. Pamangkin niyo po. At tumawag sa akin yung kaibigan ko, kapatid natin si Brother Sam Quezon, at magkakasama pala sila roon. Kaya napag-usapan po yung schedule natin dito. So thank you po. At alam ko mapapanood niyo ito. At gusto ko rin pong pasalamatan yung presensya ng isang taga-subaybay namin galing pa sa ibang bansa. Ay sinadya po talaga nilang pumunta rito. Gusto ko pong patayuin si Sister Amy at ang kanyang mga kasamahan. Sige po, hindi yata kayo nailista kanina. Ayan. Ay ako'y natutuwa na talagang sinadya nyo pang pumunta rito kaysa magsimba sa malapit sa inyong church para magkasama-sama tayo sa purihin ang Panginoon. Siya po ay matagal ng follower ng Pag-aral Natin Ministry. At sa pag-welcome nyo kanina sa Pag-aral Natin Ministry, kasama na sila roon. Kasi part po yan ng PNE Ministry, Brother Gomer. At praise God po. Ngayon, ang ating pong pag-uusapan, mga kapatid, tama po yung oras na yan? Tama? Ayan. Okay. Ang ating pong, ang aking pong paksa na inihanda ngayon ay
Based po sa mga nagme-message sa akin, yung iba tumatawag pa, meron sa Batangas, Laguna, sa Kabikulan, sa Palawan, Mindoro, Kabisayaan. At meron po silang iisang prayer request at para bagang humihingi sila ng payo kung paano. At ito po mga kapatid ay walang iba kundi sa nakikita po nilang kaguluhan sa social media sa gitna po ng Seventh-day Adventist. Maswerte yung hindi mahilig sa Facebook, sa YouTube. Pero para sa inyo ay maganda na rin na mapaunahan natin, mga kapatid. Para ito sa ikasisigla at pagkakaroon po ng pagkakaisa sa church. Kung paano tayo maging instrumento ng kasiglahan, hindi ng kabiguan o pagkawala ng gana sa pananampalataya. Maging instrumento sa pag-ibig, hindi po doon sa pakikipag-alitan sa kapwa-kapatid. Maging instrumento po tayo ng pagkakaisa, hindi sa pagkakawatak-watak. Kaya ito pong aking mensahe ay doon po iikot at kung mapapansin po ninyo yung binasa ng ating sa scripture reading kanina ay may kinanglaman nga po ito sa unity. Ayan. Pagkakaisa kay Kristo. So let's remember that not all unity is for a good purpose. Meron pong unity para lumaban sa pamahalaan, sa organisasyon, o anuman ang motibong pansarili. So, yung ating pong pag-uusapan, yung ating topic, our topic has something to do with right unity inside our church. Kaya nga, united in Christ. So nais ko pong basahin yung pinaka-scoop ng ating pag-aaralan. Ang sentro ng ating pag-aaralan ay sa Efeso 4:1 hanggang 6. Ang binasa kanina ay from verses 4 to 6. Pero simulan natin sa 1. At kinamit ko po ang magandang balita Biblia para madaling maintindihan. Verse 1. Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. May iisang katawan at iisang espiritu, kung paanong may iisang pag-asa na para doon kayo'y tinawag ng Diyos. May iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo. Iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat at nananatili sa lahat. Manalangin po tayo sandali. Panginoon, i-guide po ninyo kami sa aming pong pagbubulay-bulay sa inyong salita. Tulungan kami na manamnam, malasahan namin ang mahalagang mensahe mula sa mga talatang ito. Inyo po kaming itago sa inyong likuran at tanggapin po ang aming papuri at pasasalamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Kung napansin po ninyo mga kapatid, yung mga pagkakabanggit sa mga talata ay para bagang walang dahilan para magkaroon ng gulo o hindi pagkakaisa. Sapagkat tinuturo tayo sa iisa. At yung mga iisa na yan ay yun ang ating hihimay-himayin. So bilang introduction, meron po ditong ilan sa mga punto na nais nating pag-usapan. Letter A, unity is essential in the body of Christ. Bakit mahalaga ang pagkakaisa sa iglesia na siyang katawan ng ating Panginoon? Mamaya ating i-detalye ito. Letter B, Jesus prayed for the unity of His followers. Alam natin yung John 17 verses 20 to 23,
Ito'y panalangin ng Panginoon na sana ang mga alagad ay magkaisa, gaya naman nila ng Ama na nagkakaisa. See, the enemy seeks to divide, but Christ calls us to be one. Ayan, kaya nga, kailangan natin aralan ito at sikapin natin, mga kapatid, na maging instrument po tayo sa pagkakaisa. Kasi, ang kabaliktaran po noon ay gawa na ng kaaway. Kasi nga, si Satanas, ang gusto niya ay magkaroon ng division sa loob ng iglesia, mga kapatid. At ang mahirap ngayon, ang problema sa iglesia at ang pansarili, dinadala na sa social media. At marami ang nadidismaya at doon po ako nag-aalala. Sa amin po na mga ngaral, napakalaking panghihinayang kung mayroong isang kaluluwa na manlulupaypay dahil sa kanilang mga nakikita at napapanood sa social media. At kung makikita po ninyo yung mga nagpapahina nito, ito yung mga walang ginagawa sa gawain. Kaya sana po ay maging instrumento tayo ng pagkakaisa, hindi po ng pagkakawatak-watak. At next ay, what does true unity in Christ look like? And why is it important? Bakit? Halos alam naman na natin kung bakit mahalaga ito. Pero ating pong ituloy ang ating pong pagtalakay. Dito po sa number 2, the foundation of unity. Ano yung saligan o pundasyon ng pagkakaisa? Ano yung formula? Paano natin ito matatamo, mga kapatid? Ito ay napapaloob sa verses 1 to 3. Unity begins with our calling. Kung natatandaan po ninyo itong nasa talatang 1, ang sabi niya, kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. So, unity begins with our calling. Paano ba tayo tinawag ng Panginoon? Tayo ba ay tinawag sa iglesyang ito para manggulo? Tayo ba ay tinawag para mang-away? Tayo ba ay tinawag para manira, mamintas, mambuli, o mang-asar? Ang sabi ng Apostol Pablo, nakikiusap siya na dapat mamuhay tayo ng nararapat ayon sa pagkatawag sa atin. Ang iglesia po, mga kapatid, ay may kahulugan na ekklesia sa Greek, na ibig sabihin ay tinawag para lumabas. Hindi ho tayo tinawag ng Panginoon para maging basura o dumi sa loob ng iglesia. Kaya nga, ibig sabihin, dapat ipamuhay natin ito kung ano ang layunin ng Diyos, bakit tayo narito. Bagaman, sa talinghaga ng ating Panginoon, ay naghasik siya ng trigo. Pero nang tumubo, ay mayroong kasama ng damo. Ang kagandahan, mga kapatid, ay iba tayo sa literal na damo at trigo. Kasi yung damo, kailanman ay hindi magiging trigo, yung literal. Pero yung damo sa loob ng iglesia, kung sa ngayon ay ang papel na isang mananampalataya ay damo, ay puriling itong maging trigo. Yung ang kagandahan kung bakit ibinibigay ang talinghaga ng ating Panginoon. So, tingnan po natin, mga kapatid, dapat ay alam natin kung saan tayo lulugar. At pag sumikapan natin na tayo ay naroon sa panig na nagiging instrumento sa kaayusan sa iglesia. Pansinin po ninyo, ang sabi ni Pablo, nakikiusap siya sa atin. Ngayon, ano po yung sinasabi ng ating Bible commentary? To promote unity in the church, we must actively live out Christ's teachings and build loving, Christ-centered relationships with fellow believers. Ayan. So, dapat ay aktibo nating ipamuhay ang mga turo ni Kristo at bumuo
o makabuo tayo ng isang napakagandang pagmamahalan na nakasintro sa ating Panginoon at magkaroon tayo ng magandang relasyon sa ating kapwa mananampalataya. Ako'y nalulungkot pagka meron kahit isa lang na kapatid na hindi magandang aking relasyon sa kanya. Ako po ay nakapag-comment ng hindi maganda sa isang post at nung nakita ng misis ko, sabi ko sa iyo, huwag kang magko-comment ng ganyan eh. Hindi pa siya tapos kasi tuloy-tuloy pa, dami niyang sinasabi. Hindi pa siya tapos, nagsorry na ako dun sa tao. Chinat ko na kaagad. Brad, ayoko na magpaliwanag ng marami. Mali ang comment ko. Habang panay ang sermon ni misis sa akin, nag-uusap na kami at nagkaintindihan na kami. Kasi kayo ba'y payapa, mga kapatid? Kung meron kayong hindi kasundo, wala, no? Di ba? Pero naniniwala tayo na meron pong mga attitude na hindi masaya kung wala siyang inaaway o binubuli. Marami ho yan. Kung bakit ang masahalip na magandang i-post sa social media ay yung inspiring messages. Yung nakaka-inspired. Pero makikita natin ang mga pinopost. Hindi nakakatulong sa ating mga kapatid. Ano? Kaya alam nyo, ewan ko kung na-notice nyo po yun, nag-post ako doon na sa isang pagkakamali, ay all things work together for good. Dahil doon, lalo kaming naging malapit sa isa't isa at na-prevent yung pwede niya pang sabihin laban sa isang tao at ako ay ganun din. Christ-centered relationships with fellow believers. So we are called to live in a way that reflects Christ. So number 2, characteristics of unity. Ayan, ano yung mga katangian ng pagkakaisa? Ito po yung sikreto ng unity. Yan, verse 2, kayo'y maging, ano daw? Mapagpakumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Magagawa mo lang ang magparaya kung meron kang pagmamahal. Kahit kailan, hindi mo maibibigay ang pagpaparaya kung wala kang pagmamahal. At higit sa lahat itong nasa unahan, maging mapagpakumbaba. At mahinahon at matyaga. Humility, gentleness, patience, and love are necessary for unity. Pag wala ho ito, mga kapatid, ay gulo. Ako po ay napakiusapang mamagitan sa napakatagal ng gusot sa isang iglesia. Dahil nabalitaan po nung pastor na yung isang sangkot doon ay sobrang taas ng respeto sa akin, ay ako'y na-request. At alam nyo, kinausap ko bago nagharap-harap, kinausap ko yung magkabila. Gusto nyo bang maayos? Oo naman. Gusto mo ba, yung kabila, gusto mo maayos? Mamaya, pag nag-uusap, huwag na kayong magsagutan. Mag-ayos na kayo. Di ba sabi mo kayo na gusto mong maayos? Bakit ito yung sinasabi mo? Ikaw, di ba? Huwag na kayong magsisihan. Mag-ayos na. Di naayos na. Kasi kung tatanungin mo, ayaw mag-ayos, huwag tayong mag-usap. Mag-aaway lang kayo lalo. At ang pakikipag-away sa kapwa, ay wala yung pagmamahal. Saan ka nakakita ng mahal na mahal mo, inaaway mo, sa sobrang pagmamahal mo? Kaya nga, ako, pasensya sa mga follower namin. Ako ay malambot ang puso, mababaw ang luha. Sa tuwing may nakikita ako mga pastor na binubuli at iniinsulto, ay durog na durog ang puso ko kahit hindi ako pastor. Kasi nagising ako sa pananampalatayang ito na napakataas ng aking respeto sa ating mga pastor. Kahit hindi pastor.
kahit kapatid natin. No? Ito ang sikreto po mga kapatid. Kapag walang pagpapakumbaba, napakahirap ng reconciliation. No? Gentleness, patience, at higit sa lahat, love. Yan ang pinakamahalaga. So, yung problema po dito is yung wala pong humility. No? So, let us ask God to remove the disunity inside the church. Love one another unconditionally. Ito po isa sa problema. Kasi kung sino yung malapit sa atin, ay doon din lang tayo malapit. Kung sino yung naramdaman natin, nagpapahalaga sa atin, yun lang pinapahalagahan natin. Alam niyo po mga kapatid, sa Panginoon, not counted kumbaga sa basketball. No count yun, no count. Pero kung mahalin mo yung nagmamarites sa'yo, 3 points. Yung kaaway, yan yun. Yan yung tinatawag na unconditional love, mga kapatid. So, show genuine care for others. Alam natin yan, chapter 13 ng John, 34 to 35. Na po, yan. Nagbigay ang Panginoon ng halimbawa kung paano natin mamahalin ang ating kapwa. At yun ay kung paano niya tayo inibig. So meron na po tayong model, meron na po tayong huwaran, meron tayong halimbawa. Be patient, humble, and understanding. Maging mapagpasensya, mapagpakumbaba at maunawain. Kahit na minsan ay parang may nagawa sa ating hindi natin nagustuhan. Maging understanding tayo. Alam niyo po mga kapatid, napapansin po ninyo na hindi naman lahat ng nagawa ng tao ay sinasadya niya. Kaya nga nagsosorry. Paano kung hindi ka understanding? Kahit nagsorry na, hindi mo tatanggapin. Kasi hindi tayo maunawain. Di ba? Kailangan may pagpasensya. At ako po'y naniniwala na ang hindi pagpapatawad ay mas nagkakasala kaysa humingi ng tawad. Subukan mong isang tao humingi ng tawad sa hindi mo patawarin. Na kanino na ang problema? Doon na sa hindi nagpatawad. Ano? So puntahan natin itong the effort to keep unity. Sa verse 3, ang sabi dyan, sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. So, unity is not automatic. We must work to maintain it, mga kapatid. Kailangan natin, mapanatili. Okay? Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa, hindi ito one time. Kasi bakit? Kasi yung nakakaisa, ginugulo ng kaaway. So, pinag-usapan na natin yung solusyon. Pag pumasok ang dyablo, kailangan magpasensyahan, maging mapagpakumbaba, mapagpatawad, understanding. So, sino yung tumutulong sa atin? Mga kapatid, sabi dyan, the Holy Spirit enables us to live in peace with one another. Yan ang kagandahan. Kasi, hindi ho tayo nag-iisa. Hindi ho tayo nag-iisang nakikibaka. At hindi ho talaga natin magawang makibaka mag-isa. Kailangan natin ang tulong ng Panginoon o ng Holy Spirit. Bagan meron pong paniniwala ngayon. Sabi ko, Brad, ano ba ang pagkakaiba ng tinutulungan ka ni Kristo, kaya ka nakakasunod, kaysa doon sa tinulungan mo si Kristo, kaya ka nakasunod? Ay, pareho lang daw yun. Aba, delikado. Yung Holy Spirit, the Holy Spirit enables us to live in peace with one another. Sa pamamagitan, ng Espiritu, ay mapagbubuklod niya ang bawat isa sa atin. Okay? So, number 4, practice forgiveness and reconciliation. Ayan. Paano natin ito pinapractice? Dito sa Colosas 3:13, magpasensyahan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo kung may hinanakit kayo kanino man, dahil pinatawad din kayo ng Panginoon. Tingnan niyo po mga kapatid ang pagkakahanay ng salita.
ano po? Pasensyahan kayo sa isa't isa at ano po? Magpatawaran. Hindi lang ho isa ang hingi ng tawad, mga kapatid. Kadalasan sa mga alitan at misunderstanding, parehong may kasalanan. Hindi pwedeng, wala, sila lang may kasalanan. Wala akong kasalanan. Kung sabihin mo, iniisip mo, wala kang kasalanan, ay sabi diyan, magpatawaran. Ibig sabihin, both side, mga kapatid. At ano daw po? Kung may hinanakit kanino man. Dahil ano? Dahil una na tayong pinatawad ng Panginoon. Nako, ito ang mahirap, mga kapatid. Meron akong babasahin, mabilisan lamang. Kaysa sa ikwento ko sa inyo, kinuha ko po yung isang salin ng Biblia na parang nagpapaliwanag na. Ang salin ay ang salita ng Diyos. Ito ay may kinalaman sa tanong ni Apostol Pedro sa Panginoon kung ilang beses siyang magpapatawad. Tingnan po ninyo ang sinasabi rito. Ang salita ng Diyos. Lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong, Panginoon, ilang beses ko bang patatawarin ang kapatid na laging nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Ito, tingnan na sagot ng Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi lang 7 beses, kundi 77 beses, 77 times. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa kwentong ito. Ito, nagkwento siya. May isang hari na nagpatawag sa mga alipin niya para singilin ang kanilang mga utang. Mga bali siguro ito, advance, no? Hari o kaya ay mga tauhan, no? Sa kaharian. Dahil hindi siya makabayad, basta meron niyang isang alipin na kinausap niya na hindi makabayad, kaya pinipilit magbayad. Dito sa 25, dahil hindi siya makabayad, iniutos ng hari na ipagbili siya bilang alipin, pati ang kanyang asawa at mga anak, at lahat ng ari-arian niya para mabayaran ang kanyang utang. Doon sa verse 24, milyon-milyon ang utang. Malaki. Napakapala utang naman. Siguro may bisyo. Anyways, talinghaga. 26, nagmamakaawang lumuhod ang aliping iyon sa hari. Bigyan niyo pa po ako ng panahon at babayaran kong lahat ang utang ko. Ayan padugit lang ang hinihingi niya. 27, naawa sa kanya ang hari, kaya pinatawad na lang siya sa kanyang utang at pinauwi. Ay, kaganda naman. Humihingi lang siya ng grace period. Humihingi lang po siya ng palugit. Pero ang ginawa ng hari, dahil naglumuhod at nagmakaawa, sige, huwag ka nang magbayad. Ay, kayo daw yung ganun. Masaya, no, brother? Hindi ka na magbabayad. Ang laki. Sana, sabi siguro, sana dinagdagan ko pa pala. Sobrang gahaman no? 28. Pagkaalis ng aliping iyon, nakasalubong niya ang isang kapwa alipin na nagkakautang sa kanya ng kaunting halaga. Sinuggaban niya ito at sinakal. Grabe naman tong sabay-sabi, bayaran mo utang mo sa akin. Ay, ano tawag mo sa ganyan tao? Ay, talaga naman. Ano ginawa nung nakasalubong niyang sinakal? Lumuhod ang kapwa niya alipin at nagmakaawa. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Abay, sagot niya. Verse 30. Pero hindi siya pumayag. Sa halip, ipinakulong niya ang kapwa niya alipin hanggang sa makabayad ito. Ay, salbahe nga. Pinatawad nga siya. Ayaw naman niya magpatawad. Nang makita ito ng iba pang utusan, sumama ang loob nila. Nalaman din nila Kaya, pumunta sila sa hari at isinumbong ang lahat ng nangyari. May nagmaritis sa hari. Ay, anong nangyari? Ipinatawag ng hari ang alipin at sinabi sa kanya, napakasama mong utusan. Pinatawad kita sa utang mo dahil nagmakaawa ka sa akin. Hindi ba't dapat naawa ka rin sa kapwa mo alipin gaya ng pagkaawa ko sa iyo? Sa galit ng hari, ipinakulong niya ang alipin hanggang sa mabayaran niya ang lahat ng utang niya. Ang masaklap doon, baka nagkasama sa kulungan yung pinakulong niya at siya. Away sila ron. Ayan. Buti nga sa kanya, parang ang sarap sabihin. Totoo naman At pagkatapos, sinabi ni Jesus sa kanila, ganyan din ang gagawin ng inyong amang nasa langit kung hindi kayo magpapatawad ng buong puso sa inyong kapwa.
Ito, mga kapatid, alam nyo kung ano ang kahit nag-search ako minsan, ano yung pinakamahirap na salita o salin? Yung sorry. Ito raw yung pinakamahirap na salita para sa isang taong mayabang at mapagmataas. Napakahirap sa kanya yung sorry. Nagkasala ako. Ang hindi pagpapatawad, mga kapatid, ay nakataya ang ating kaligtasan at kapatawaran sa Panginoon. Hindi nagbibiro yung Panginoon dito. Kaya kung meron po sa atin na matigas ang puso at hindi marunong magpatawad, ngayon din, pag-pray nyo sa Panginoon at magpatawad na. Kasi, ang sabi dyan, hindi rin patatawarin. Kaya nga, napakahalaga po mga kapatid niyang pagpapakumbaba. Kasi yun ang nag-guide patungo sa kapatawaran. Ang mahirap niyan, kung handa naman magpatawad, ayaw naman humingi ng tawad nung nakasala. Yan ang problema individual, mga kapatid. Yan ho ang minana nating likas na masama. Yung influence of sin and evil. Yan po ay nasa dugo na natin. Sabi na rin David, nasa katawan natin yon. Sinful nature na tinatawag ay hindi ho mawawala sa atin yan hanggat hindi pa dumarating si Kristo. Kaya laging nandyan yung tendency. Kasi kung makagawa naman natin yan, huwag na natin pag-usapan to. Closing prayer na agad. Okay? So number 3, the basis of our unity. Ito ay nasa verses 4 to 6, yung binasa natin kaya. Dito tayo magtatapos, mga kapatid. Ito yung pinaka-last part natin. May iisang katawan at iisang espiritu. Kung paano may iisang pag-asa na para doon kayo tinawag ng Diyos. Naulit na naman kanina yung nasa verse 1, ano? Yan niyo po. Verse 5 and 6. May iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo. Iisang Diyos at Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat at nananatili sa lahat. So tingnan natin, isa-isahin natin yung mga binanggit dyan mula sa verse 4. At ito po, meron pong 7 binanggit ho dyan. One body, one spirit, one hope, one Lord, one faith, one baptism, and one God and Father. Ayan. So, ito po yung ating pupuntusan ngayon. Bakit inisa-isa ito? Ni Apostol Pablo. One body, ito yung the church. One spirit, the Holy Spirit dwells in every believer. One hope, our shared future in Christ bind us together. One Lord, Jesus Christ is our common Savior and King. Our faith, we believe in the same gospel. One baptism, we are identified with Christ in His death. And one God and Father, we are all part of God's family. Maganda to. So, bigyan natin ngayon ng detalye ito. Base sa mga talata at sa tulong ng Spirit of Prophecy at Bible Commentary. Okay, punta tayo sa number 1. One body, the church is one body in Christ. Dito sa 1 Corinthians chapter 12 verses 12 and 14. Sabi sa talatang 12, ang katawan ng tao ay binubuo ng maraming parte. Ngunit iisa pa rin katawan. Ganoon din sa ating mga mananampalataya na siyang katawan ni Kristo. 14. Ang katawan ay binubuo ng maraming parte at hindi ng iisang parte lamang. So ginamit ito ni Pablo bilang halimbawa upang maunawaan natin ang tunay na kahulugan ng unity. Okay? So, may ginagamit siyang halimbawa. Tingnan nga natin itong verse 21 bago natin ipaliwanag itong bagay na ito. Sabi rito, kaya hindi maaring sabihin ng mata sa kamay, hindi kita kailangan. At hindi rin masasabi ng ulo sa paa, hindi kita kailangan. Ayan. Okay. One body, no, mga kapatid. The church is one body in Christ. Pag sinabing isang katawan, ibig sabihin, yung lahat ng bahagi nito ay nagtutulungan. Okay? Nagtutulungan. Ang church bilang pamilya ng Diyos o katawan. Church, family, di ba? Kapag ba
merong nagkasala sa miyembro ng pamilya mo, halimbawa anak, kailangan mo bang pumunta sa kapitbahay at sabihin kung ano ang kasalanan niya? Kailangan mo bang i-post iso sa social media? Kaninong kasiraan yun? Sa iglesia. Hindi natin pwedeng sabihin, gusto ko maging honest, gusto ko maging tapat, gusto kong sabihin kung anong may problema sa amin. Pwede ba yun? Kung miyembro tayo ng iglesyang ito, at may nakita ang isang kapatid na nagkasala, kailangan mo bang i-expose? Para kang isang miyembro ng pamilya, sinabi mo kung ano ang naging problema ng kapatid mo. Granting na totoo. So, paano natin ilalarawan kung mag-share tayo ng isang topic sa social media na ikasisira ng iglesia? Katawan mo para kang isang kamay. Sinampal-sampal mo yung tinga mo kasi hindi mo naman siya kailangan. Pwede bang magsalita ang bibig at sabihin, itong aking mata, wala tong kwenta? Na-imagine nyo mga kapatid, ano ba ang ating naitutulong sa church para sa ikasisigla ng mga kapatid? Nagsasalita po ako para ma-prevent yung gulo sa church, at the same time maging mabuting halimbawa tayo, lalo na ngayon na napaka in demand ng social media. Tayo ba'y kasangkapan ng Diyos ayon sa pagkatawag sa atin? Paano ba tayo gumagalaw? No? Sabihin ng mata, naalala ko tuloy yung kwento ni Brother Gumer Alam niyo, may bahagi tayo ng ating katawan, pinakamaliit pero importante. Lahat ng bahagi ng ating katawan may pakinabang. Kahit na ang sama at ang baba ng tingin natin sa isang kapatid, may pakinabang niya. Paano pa kaya kung ating nilalait ay mga pastor, mga professor? Meron akong nakita, sabi ko, grabe talaga itong tao. Biro mo si Pastor Ilyuma, lait-laitin. Hello. Kaya niya bang pinag-aralan ng taong yan? Si Pastor Durante, mali daw. Ay di, wow. Hindi man nag-aral ng theology. Pinakamaliit nga na bahagi ng katawan mong mamalitin. Yun pang mga itinalaga ng Panginoon para magturo sa atin. Kaso lang, sobrang gagaling na ng mga miyembro ngayon. Mas matatalino pa sa pastor. Maring hindi makarelate yung ating mga kapatid na walang Facebook account. Pero kung alam nyo lang mga kapatid, kung pwede lang na wag na tayo mag-open. Kaso lang, paano naman yung ministry? Hindi sana tayo napapanood sa Canada, sa ibang bansa. So, ang paraan na lang, mag-ingat tayo sa ating mga sinasabi at pinopost. Baka ho kasi tayo ay hindi instrumento ayon sa pagkatawag, kundi inilagay tayo ng kaaway para guluhin ang mga tinawag. Yan ho ang masaklap dyan mga kapatid. Dito sa pangalawa, one Spirit, the Holy Spirit dwells in every believers. Punta tayo sa verse 4 ng 1 Corinthians chapter 12. May iba tayong kaloob, ngunit isa lang ang Espiritong pinagmulan nito. Ayan. So, isa lang ang nagbigay. Kita nyo? Pero, iba-iba ang function. Yung isang gitara, iba-iba ang tuno ng bawat string. Ano? Pagkalabitin mo yan, di ka marunong mag-gitara, walang kwenta. Pero, pag hinawakan yan ng marangaling tumugtog, magpo-produce po siya ng magandang himig, melody, or music. Ganon tayo ginagamit ng Panginoon. Pagka tayo ay nagpapagamit ayon sa kalooban ng Panginoon, napakaganda ng makikita sa iglesia. Napakaganda ng reflection. Napakaganda ng picture na makikita po niya sa mga lingkod ng Diyos. Okay, so dito, meron pong napakahalagang purpose tungkol dito sa tinatawag na espiritu. Kaloob. Ito pong kaloob na espiritu ay ipinangako ito ng Panginoon sa mga alagad para sa napakahalagang purpose.
Sabi ng Panginoon, pag alis ko, meron akong susuguin ang espiritu. Ibang mang-aaliw, sabi niya. Kasi, kaya ginamit niya yung ibang mang-aaliw, sobrang lungkot ng mga alagad na mawawala at aalis na siya. Kaya nalulungkot yung mga alagad. Kaya ginamit ang Panginoon yung mang-aaliw, magpapasaya sa kanila, sa kanilang kalungkutan. Pero hindi lang ho talaga ganun ang function ng Holy Spirit. Tingnan po ninyo, ano ang naging fulfillment po nito? Gawa 1:8. Ngunit pagdating ng banal na Espiritu sa inyo, bibigyan niya kayo ng kapangyarihan at ipahahayag ninyo ang mga bagay tungkol sa akin. Mula sa Jerusalem hanggang sa buong Judea at Samaria hanggang sa Batangas. Tingnan po ninyo nang tanggapin nila yung kapangyarihan ng Espiritu. Naging ano po? Naging masigasig sila sa evangelism. Napakatindi ng conversion, mga kapatid. 3,000 mahigit araw-araw ang nababautismuhan. Dahil sa ano po? Sa natanggap nilang pangakong Espiritu. Pero ngayon, mga kapatid, may ibang espiritu. Yung mga nanggugulo, nangungulit at talagang unang aasar na lang, hindi nangangaral. Kadalasan sa masipag mangaral, hindi nangingialam sa programa ng mga programa. Napakaraming gawain, doon tayo mag-focus. Napakaraming evangelism, mga kapatid. Kung hindi naman natin magawa, i-share natin ang mga programa ng Hope Channel. Bato-bato sa langit, ang tawaan, huwag magagalit. Nagsasalita po ako para sa kapakanan ng mga kapatid. Kung mayroong tatamaan po nito, hindi personalan to. At baka pakiramdam nyo lang yun. Pero ang totoo, yung tinutukoy ko, yung kapitbahay nyo. So, maraming espiritu, mga kapatid, ngayon. Espiritu ng kaguluhan. Dalawang espiritu kasi meron. Masamang espiritu at banal na espiritu. Kapag natanggap natin ang Espiritu Santo, ayan na po, magbabago ang buhay natin. At gagawa tayo ayon sa pagkatawag sa atin. Mga kapatid, hindi ko tayo dinala ng Panginoon sa iglesyang ito para umupo at makinig. Meron tayong mga tungkulin. Kahit na ang pinakamaliit na tungkulin sa evangelism, sa witnessing, meron kang magagawa. Hindi mo pwede sabihin, ay, wala akong alam. Merong crusade, wala akong ma-invite. Ididalhin mo sarili mo. Yung paging audience, part yan. Wala akong dala, hindi na ako pupunta. Di lahat walang dala, di wala nang umatin. Yung sarili natin, walang isa sa atin na walang magagawa. Lalo na ngayon, i-share nyo yung mga video natin. Sabi ko nga Hope Channel, AWR. Share nyo yung iba, kahit wag na yung sa amin. Basta may makita lang ng mga programa ng Adventist sa inyong mga profile o sa inyong mga wall ng Facebook. Alam nyo, meron pong kwento na share lang ng hindi sinasadya yung video namin ay napanood ng kanyang pinsan. Pinsan, ang ganda naman ng video na sinare mo. Ha? Napindot ko lang yung share Ano ba yun? Ay, ito panoorin ko nga. Ay, oo nga, maganda. Kita mo na. Alam nyo, ang ganda ng istorya nun. Ay, maganda pala, i-share din natin sa pinsan natin. Ay, di 3 na sila. Teka, ano nga bang samahan ito? Hala, sapadista pala ito. Ito yung ang pangit ng simbahan doon sa atin. Yung maputik. Mga kapatid, umuwi, pinagawa yung church. Kita mo na, aksidenteng na share. Pero kung ang sinishare po ninyo ay sayaw-sayaw ng mga kung ano-anong, bakit ba nagbabiral itong mga short video na wala namang katuturan? Papaandar. Ganda motor. Pag wide shot, yung pala paklang ng nyog. Sinasakyan. Adaming Diyos. Grabe, no? So, maging kasangkapan po tayo. Okay? One hope. Anong ibig sabihin? The hope of salvation and the coming of the Lord. Ayan. So, sa ating Seventh-day Adventist Bible Commentary, ganito yung sinasabi niya. The Spirit validates this hope, which in turn
unifies believers and becomes indeed a lively hope. Ayan, 1 Peter 1:3. Such a hope necessarily leads to the transformed life for every man that hath this hope in him purifieth himself. Ayun. So pansinin po ninyo, no? Magkakaroon ng pagkakaisa sa pananampalataya, nagiging katunayan ng buhay na pag-asa, sabi ng ating komentary. Ang gayong pag-asa ay kinakailangang humantong sa pagbabagong buhay. Ayun. So, pag umaasa ka, siyempre nampalataya ka sa Panginoon, ito yung tinatawag na blessed hope, mga kapatid. Ang tendency nun, naghahanda ka sa pagdating ng Panginoon. Therefore, magkakaroon ito ng ng pagbabago sa buhay mo. Yan ho ang ibig sabihin. Basahin nga natin itong 1 Peter 1:3. Pasalamatan natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa kinakap niya sa atin, tayo'y binigyan niya ng isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ito ang nagbigay sa atin ng isang buhay na pag-asa. Kung mayroong blessed hope or dakilang pag-asa sa Tito 2:13, dito naman mayroong buhay na pag-asa. Yung pagkabuhay ng ating Panginoon, garantiya ng ating buhay na pag-asa. Ibig sabihin, sample yun. Lahat mong tayo, walang forever dito sa mundo, pero meron tayong living hope sapagkat ang Panginoon mismo ang naging katunayan. So tingnan natin itong unang Juan 3:3. Kaya't ang sino mang may ganitong pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. O ito, usong-uso ngayon yung issue. Sinless perfection. Anong ibig sabihin dito ni San Juan, no? Na yung pag-asa kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. Aba, ay may human effort nga. Meron pong ambag at pagsisikap na gagawin ang tao. So tingnan po natin paano natin ipiniliwanag ito. Hinuha ko po yung sinasabi sa ating Bible commentary. Purify it. Ibig sabihin po sa Greek ay hagnizo. Sinful man cannot cleanse himself. He is sold under sin and utterly dependent upon the Savior for purity. Ayan ang mga verses, mga kapatid. So, ibig sabihin, hindi natin kayang linisin ang ating sarili. Hindi ko kayang alisin ng leopardo ang kanyang batik, no? O yung Ethiopia, palitan ang kanyang kulay. Wala hong magagawa. Okay? So, ang sabi po dyan ay, he is sold under sin and utterly dependent upon the Savior for purity. So, ang mag-purify sa atin, mga kapatid, ay walang iba kundi si Kristo. Ibig sabihin, no, mga kapatid, yung ating gagawin ay walang iba kundi tiyakin natin na nasa atin si Kristo. Tanggapin po natin siya sa ating buhay. Ito ang karugtong. The central struggle is to maintain faith in the victory that Christ has gained for us. And to live believing that His grace is sufficient to give us the mastery over every beset man. Ayan, may mga verses pa, mga kapatid. Yung pangunahing pakikibaka ay ang mapanatili yung ating pananampalataya. Sa po? Sa tagumpay ni Kristo. So, yung ating pong struggle, mga kapatid, kailangan manatili sa atin yung pananampalataya. At yung pananampalataya na yon ay dahil po sa ginawa din ng ating Panginoon. Ba't ka ba sumampalataya? Kasi naunawaan mo ang sakripisyo ni Kristo. So saan nagsimula yung pananampalataya mo? Sa naunawaan po natin na pagdurusa ng ating Panginoon. At ang sabi ho rito, the central struggle is to maintain faith in the victory that Christ has gained for us. So, ang mamuhay na naniniwala na ang kanyang biyaya ay sapat. Sapat na upang bigyan tayo ng kapangyarihan sa bawat paghihirap. So ito pong tinatawag na victory ay tapos na. Victory that Christ has gained
for us. Ibig sabihin, nagtamo na ang Panginoon ng tagumpay. Maintindihan po ninyo dapat mga kapatid, ha? Si Kristo nagtagumpay na. Okay? Sa cross, kinanibinanggit na Brother Gomer, akala ni Satanas, nung mapako si Kristo sa cross, panalo siya. Pero ang baliktad, doon po siya tuluyang natalo. Okay? So tayo ay nakikipaglaban na ang ating pinaglilingkuran ay panalo na. Kaya lang, pag nagkamali ka, mga kapatid, ng pananampalataya, ay pwedeng hindi ka manalo sa bandang huli. Lalo na kung hindi yung katuwiran ni Kristo ang ibibihis sa atin. Alam nyo, isa sa naging dahilan ng division sa loob ng iglesia ay yung mga doktrina tungkol sa salvation na iiba. Na-share ko ito sa aking mga unang sermon. Gusto kong i-share ulit sa inyo ngayon. Ito pong paniniwala na nagtagumpay na si Kristo ay kinontra po ito ng isa rin pong Adventist. Yan. Siya po yung author ng Last Generation Theology. Mga kapatid, kung narinig na po ninyo ito. Yan. Dito sa isang aklat na The Sanctuary Service, ang sabi po dito na ni Andreasen, in the last generation, God gives the final demonstration that men can keep the law of God and live without sin. This demonstration is the last evidence that God can ask and that settles the controversy forever and leaves Satan without a shadow of a doubt that he is defeated. If this last demonstration does not come, Satan may claim the victory. Ayan, mga kapatid. Kala natin, ganito lang to. Pero may paniniwala na pumasok sa iglesia, si Kristo hindi pa nagtatagumpay. No? Yan ang pumasok sa katuruan ngayon. Na hindi pa nagtagumpay si Kristo. Sabi niya rito, pagka namuhay tayo, yung church, hindi individual, kundi yung last generation, nasunod mo nang walang dungis, walang kapintasan ng kautusan, doon pa lang mananalo si Kristo. Pag hindi, i-claim ni Satanas, panalo siya. Ayan, kayo kung narinig na po ninyo yan, huwag nyo pong i-entertain, huwag nyo pong paniwalaan. Hindi atin yan. Yang The Sanctuary Service, kalaban po yan. Tingnan po ninyo ang sinabi ni Mrs. White sa Desire of Ages. By shedding the blood of the Son of God, He had uprooted Himself from the sympathies of the heavenly beings. Henceforth, His work was restricted. Wala na. Grounded na si Satanas. Hindi na po siya pwede. At ang sabi niya rito, the last link of sympathy between Satan and the heavenly world was broken. Wala na. Wasak na. Wala nang panalo si Satanas. Wala nang talo si Kristo. Pero, pwede itong manalo sa buhay mo, kapatid. Pwede siyang manalo. Kung nagpapagamit tayo sa mali. Yan. Tanda natin yung ating pinag-uusapan. Kung mali ang papel na ginagampanan natin sa church, sabi ni Satanas, akin yan, akin yan. Ako may utos niyan. Ayun. Yan po mga kapatid. So, tuloy natin. Malapit na ito. One Lord Jesus Christ is our common Savior and King. Ibig po sabihin mga kapatid, sa 1 Corinthians 8:6, here is the supreme object of loyalty. Those who give complete submission and allegiance to the same Lord are not an enmity with one another. Utter surrender to Him is a requirement, but such a surrender may be the Christian's greatest joy. Ayon. So, ang lubos na pagsuko sa Kanya, sa ating Panginoon, ay isang requirement sa atin. Ngunit ang gayong pagsuko ay magiging pinakamalaking, the greatest joy of a Christian. Kapag nagpasakop tayo sa ating iisang Panginoon, iisang pinaglilingkuran, wala hong disunity. Imagine, balik ta rin, kunyari parang pyramid bang tawag doon? Patulis. Yan. Yung Panginoon nasa dulo, lahat tayo nakatingin sa Kanya. Unity talaga ang resulta, mga kapatid. Okay, one faith. We believe the same gospel. Ayan, one faith, isang pananampalataya. Sabi po ng ating Bible commentary, doon sa word na yon, there is only one means of salvation, namely faith. Both Jew and Gentiles enter
the body by the same channel. So, mayroon lamang isang paraan ng kaligtasan, mga kapatid. Ang paraan ng kaligtasan ay salvation by grace through faith. We are saved by grace, not the works of the law. Galatians chapter 2 verse 16. Bagamat naalaman na ang tao ay hindi inaaring ganap sa manggawang ayon sa kautusan, maliban na sa pangitan ng panampalataya kay Hesukristo. Tayo rin ay nagsampalataya kay Kristo Jesus upang tayo ariing ganap sa magitan ng panampalataya kay Kristo. At hindi dahil sa mga gawang ayon sa kautusan, sapagkat sa mga gawang ayon sa kautusan ay hindi aariing ganap ang sinumang laman. So, ang ginagawa po natin, mga kapatid, yung ating katapatan sa church, katapatan sa ating tungkulin, yung ating pagsamba, pagbibigay ng ikapo, pag-iingat sa mga kasalanan, ito po ay resulta ng salvation. Hindi ho yan ang mag-aaring ganap sa atin. Kasi tapos na po yung justification. Nasa sanctification tayo, mga kapatid. Pero hindi ho magkahiwalay ang justification at sanctification na parang, lipas na yon. Hindi. Lagi ho tayong paulit-ulit pang nagkakamali. Second to the last, one baptism. We're identified with Christ in His death. Ano ang ibig sabihin? Baptism by water aptly symbolizes death and resurrection. Also, it signifies cleansing and separation and is a public announcement of union with the body of Christ. Those thus initiated into the visible church grow together into the likeness of Christ's death and resurrection. Ayan. So yung bautismo sa tubig ay sumasagisag sa kamatayan at pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon. Kaya yung bautismo, pag inahon tayo, bagong buhay. Ano ang sabi dyan? It signifies cleansing and separation. Separation from what, mga kapatid? So, ito po ay paghiwalay na sa dati po nating buhay. Kaya nga, bagong buhay. Iiwanan na natin yung bagong buhay. Hindi yung bautismado na ganun pa rin ang ugali. Hindi po pwede, mga kapatid. Okay, last. One God and Father. We are all part of God's family. So, nang ibig sabihin, one God and Father out of all. Nandyan uli yung 1 Corinthians 8:6. The common Father is the source of all unity. The greatest fact that the human heart can discover is that God is a Father who can be trusted. One who is a friend to man. So, bakit binabanggit yung laging Diyos at Ama ng lahat? Sa tahanan, kung bakit matahimik at payapang tahanan kapag ka maganda ang disiplina ng tatay, ng ama. Kapag ka maganda ang orientation sa unity, may unity talaga, mga kapatid. Pero, ang tao may pagkakamali pa rin. Subalit ang ating Panginoon o yung ating Ama sa langit, mga kapatid, our God is a Father who can be trusted. Sabi dyan, one who is a friend to man. So, kaya marami po ang nagbabackslide, natitisod sa mga kaguluhan sa church, sa disunity, sa mga kasiraan, mga katitisuran sa church. Baka kasi, hindi natin ibinibigay ang ating tiwala sa Diyos na siya ang may control ng lahat. Kung sa tingin natin meron pong problema sa leadership, huwag tayong mag-alala. Diyos ang naglagay, Diyos din ang mag-aalis. Huwag nating kalimutan, ito ang tanging tunay na iglesia na inilagay ng Diyos dito. Ano man ang makita ninyong parang nakakawala ng gana, parang katitisuran, mga kapatid. Isipin lang ninyo, hindi pababayaan ng Diyos ang church na ito. Meron akong natanggap na message kahapon at naniniwala ko siya, mga kapatid, na yung COVID-19, sabi niya, ay programa ng tao. Gawa-gawa ng ika ito. Sabi ko, kapatid, conspiracy yan. Kahit hindi gawin ng tao ang COVID, mangyayari talaga yan. Nasa signs of the times yan. Eh, ang problema ay pinapasok ng iba na yung vaccine, yun ang 666. Sabi ko nga, kapatid, kasi nagtanong din siya, anong ibig sabihin? Bakit, di ba, sa pilitan, di ba pinipilit magpabaksin? Hindi naman, maraming hindi nabakunahan. Ang 666 ay may kinalaman sa doktrina, hindi sa medisina. May kinalaman sa katotohanan, hindi sa bakuna, mga kapatid.
Kasi ang 666 ay false teaching. Ang 7 ay God's number. Ang 6 ay human number. Incomplete. Ibig sabihin, error. Huwad na doktrina. Mali. Bakit itatatak sa noo? Tinanggap mo yung maling aral. Bakit sa kamay? Isinagawa mo yung pininiwalaan mong maling doktrina. Kaso, itong mga Sunday keeper, wala namang alam sa prophecy. Ay, hindi. Lumabas yung mga barcode uso sa ayan ang 666, microchip, hala 666, ang national ID system, may 666 yan, pati credit card 666 na, halang mga kapatid, ay oo nga, ang daming 666, lahat na pinaniwalaan pero pag sinabi ng ating church, galit. Let God be God. Ang Diyos hindi pababayaan ang iglesyang ito. Wag lang tayo masumpungan na ang kinakalaban natin pala ay hindi tao, kundi ang iglesia. Mahirap kapag ka ang Diyos ang sumaway sa atin. Magpasakop tayo, mga kapatid, unang-una sa Panginoon. At lahat po ng ating tinalakay dito, sikapin natin na makita at doon tayo sa pagiging mabuting instrumento sa pagkakaisa kay Kristo. Happy Sabbath po sa ating lahat. Mayroon ka bang tanong o kaibigan? Ikaw ba'y naghahanap ng kasagutan? Ikaw ba'y nalilito o kaya'y naguguluhan? Ating saliksikin ang kasulatan. May bumabagabag pa sa iyong isipan, mga bagay na di lubos maunawaan. Narito na ang sagot sa banal na kasulatan. Halina't atin ang pag-aralan. Pag-aralan natin, alamin ang totoo, dapat suriin ang naririnig mo, upang di magkamali, upang di maligaw. Salita